Bigla na lang nagliyab ng napakalakas ang sword flame kung saan pumasok ang ating bida. Lubos namang ikinabahala ng Heavenly Sword ang pangyayaring ito. Napaisip si Tianjian kung nag-umpisa na ba raw ang pagsubok sa loob ng Flaming Sword Altar. Noong siyang araw ang pumasok dito ay nag-umpisa lang ang kinaharap niyang pagsubok matapos ang isang araw. Hindi nga raw magandang balita na napaaga ng sobra ang pagsubok ni Zhou Fan. Sa pagbilis nga raw ng pagsisimula ng pagsubok ay sa pagtindi rin ng Sword Aura Erosion. Mukhang hindi nga raw maganda ang sitwasyon ngayon ng ating bida, sana nga raw ay malampasan nito kung anuman ang kanyang kinakaharap. Habang papalapit ang napakaraming Sword Spirit ay naisip ni Zhou Fan na sa tindi nga raw ng nararamdaman niyang sakit ay hindi na niya ngayon maigalaw ang buo niyang katawan. Nataranta na ang ating bida dahil hindi na nga raw siya makakaiwas pa. Mabuti na lang at kasama niya si Little Gray na nakahanda laging iligtas siya sa tuwing nalalagay siya sa panganib. Pinuri ni Zhou Fan si Little Gray nung gumawa ito ng isang uri ng harang mula sa pinakawalan niyang kapangyarihan. Sabay-sabay na umatake ang ilang Sword Spirits pero hindi nila ito nagawang mabasag. Humanga na naman ang Wasp King sa kanyang pinaka-master na si Little Gray. Hindi niya nga raw inasahan na magagawa pa nitong makapaglabas ng ganoong kapangyarihan kahit na nasa ilalim sila ng isang napakalakas na Sword Aura Suppression. Sa pagdaan ng minuto ay mas nadagdagan pa ang mga umaataking Sword Spirits, na siyang naging dahilan ng unti-unting pagkabasag ng bilog na shield na ginawa ni Little Gray. Sinabi ni Zhou Fan na napakarami nga raw ng mga Sword Spirit na umaatake sa kanila kaya mukhang hindi na rin daw tatagal ang kanilang pinagtataguan na harang. Nagulat ang ating bida noong bigla na lang siyang nakatanggap ng mga notification mula sa kanyang War God System. Sinabi ng kanyang War God System na nadetect raw nito na naging paralisado ang kanyang master nang dahil sa nasa estado ito ng Sword Spirit Erosion. Nagtanong din ang War God System sa ating bida kung gusto ba raw nitong gumamit ng 100 Sword Spirit Erosion value para alisin ang hindi nito kanais-nais na estado. Nabuhayan ng loob si Zhou Fan noong maintindihan na nito kung para saan ang mga natatanggap niyang Sword Spirit Erosion value. Agad siyang sumagot sa kanyang War God System na pumapayag nga raw siya sa iminumungkahi nito. Nagtaka si Little Gray noong mabasag ang ginawa niyang shield, kabang-kaba naman ang Wasp King dahil naalis na nga raw ang kanilang proteksyon. Sa mga puntong yun ay eksakto namang naigalaw na ng ating bida ang kanyang katawan. Agad niyang ginamit ang kanyang Battle Sword Technique para talunin ang mga sumusugod sa kanilang Sword Spirit. Nagpatuloy na naman ang pag-angat ng mga nakukuha niyang Flaming Sword Spirit value, pati na rin ang Sword Spirit Erosion value. Tuwang-tuwa sina Little Gray at Wasp King sa husay at lakas ng kanilang master. Naisip naman ni Zhou Fan na naiintindihan ng araw niya kung ano ang kinakaharap niya ngayon. Ang pagsubok nga raw ng Flaming Sword Altar ay ang pagkolekta ng Sword Spirit na may kaakibat naman na backlash sa katawan ng nagsasagawa nito. Ang Sword Spirit Erosion nga raw pala ang pinakasagabal sa pagsubok na ito, isang maliit na pagkakamali niya nga lang daw ay maaari na niya itong ikamatay. Naisip ng ating bida na mabuti na lang daw at mayroon siyang War God System. Mapapawalang bisa niya nga raw ang nararamdaman niyang sakit kapag ginamit niya ang mga naipon niyang Sword Spirit Erosion value. Sa ngayon ay nakaipon na si Zhou Fan ng 76 na Sword Spirit Erosion value at 179 naman sa Flaming Sword Spirit value. Noong mag-eksaktong 200 ang Flaming Sword Spirit value ng ating bida ay bigla niya na namang hindi naigalaw ang kanyang katawan. Agad niyang sinabihan ang kanyang War God System na gamitin raw agad nito ang naipon niyang Sword Spirit Erosion value. Noong makontrol na ulit niya ang kanyang katawan ay naisip niya na siguro naman daw ay magagawa na niyang mamaster ang Flaming Sword Power sa sandaling makaipon na siya ng 100,000 points sa Flaming Sword Spirit value. Pinagpatuloy ni Zhou Fan ang pagtalo sa napakaraming Sword Spirits. Hindi na niya ngayon pinuproblema ang side effects ng pag-absorb sa mga ito sa tulong ng kanyang War God System. Mas binilisan din ni Zhou Fan ang kanyang pag-atake para maabot niya agad ang bilang ng points na kailangan niyang makolekta. Sa kasalukuyan ay umabot na sa 1,903 points ang naipong Flaming Sword Spirit value ng ating bida. Habang nakikipaglaban si Zhou Fan ay nagkaroon naman ng kakaibang pangyayari sa isa pang Flaming Sword Altar. Lumabas sa pinakagitna nito ang isang makapangyarihang putol na kamay na may hawak na nagliliyab na espada.
Simula pala nang pumasok sa lagusan ng ating bida ay kanina pa siyang pinapanood ng putol na kamay. Nakita ng makapangyarihang kamay na hindi na nahihirapan si Zophon kaya nagsagawa na rin ito ng sarili niyang hakbang. Patuloy pa rin ang pakikipaglaban ng ating bida sa mga natitirang sword spirits. Sa pagkakataong ito ay ginamit na niya ang kanyang battle sword technique na Stormy Blade. Halos kaunti na lang ang kailangan ni Zophon para makaipon na siya ng sapat na flaming sword spirit value. Habang pumapasok sa kanyang katawan ang mga tinalo niyang sword spirits ay napapaisip ang ating bida kung malapit na nga ba raw itong magwakas. Nagpatuloy ang pagpasok ng mga sword spirits hanggang sa dumagdag na nga ang pinakahuli niyang kailangan na flaming sword spirit value. Natuwa ang ating bida noong makita niya sa kanyang system na nakaipon na nga raw siya ng 100,000 points. Napapaisip ngayon si Zophon kung magagawa na ba raw niyang maka-advanced at ma-master ang flaming sword power gamit ang mga points na ito. Sa ngayon ay mas nakakaya na ng ating bida ang sword spirit erosion sa kanyang katawan kaya marami-rami pa ang natitira niyang sword spirit erosion value. Pero nag-alala nga raw siya kapag pinili na niyang mag-advanced, baka nga raw bigla na lang maging iba ang sitwasyon at baka hindi na niya kayanin ang mga susunod na proseso ng erosion sa kanyang katawan. Habang pinagmamasdan ni Zophon ang naipon niyang sword spirit erosion value ay napapaisip siya kung sapat na ba raw kaya ito sa sandaling piliin na niyang i-master ang flaming sword power. Nangangamba man ang ating bida pero nilakasan na niya ang kanyang loob. Kailangan na nga raw niyang matutunan ito agad dahil limitado lang ang oras na mayroon siya. Paplanuhin na sana ni Zophon ang mga sunod niyang gagawin pero may bigla na naman silang nakita mula sa kalangitan. Binalaan ng Wasp King ang ating bida na kailangan daw nitong mag-ingat dahil nangingilabot nga raw siya sa nararamdaman niyang ito. Habang nakatingin sa itaas ay napapaisip si Zophon kung anong klase raw kaya ng kapangyarihan nito. Napapaisip siya kung hindi pa ba raw natatapos ang ibinibigay sa kanyang pagsubok ng Flaming Sword Altar. Nagpatuloy ang pagbagsak ng nagliliyab na apoy mula sa kalangitan kaya agad muling ini-activate ni Little Gray ang bilog nitong shield. Habang inoobserbahan ng ating bida ang apoy na tumama sa kanila ay napapaisip siya kung isa ba raw itong daan patungo sa Flaming Sword Altar. Kinabahan si Zophon dahil ang nakakakilabot nga raw na sword spirit na kanyang nararamdaman ay mukhang mas malakas pa sa kanyang senior na si Tian Jian. Nabahala ang Wasp King kaya agad nitong sinabihan ang kanyang Master Zophon na napakapanganib na nga raw doon, kailangan na nga raw nilang makaalis agad. Sumagot naman ang ating bida at sinabi na hindi pa raw sila makakabalik dahil naharangan na nga raw ang dinaanan nilang lagusan, gustuhin man daw niyang tumakbo pero wala daw silang tatakasan. Habang pinapakiramdaman ni Zophon ang nabuong Flaming Road ay naisip niya na mukhang gusto nga raw siya nitong paapakin sa nagliliyab na daan. Sinabi ng ating bida na wala rin daw naman siyang ibang pagpipilian kaya wala raw siyang magagawa kundi ang sumugal na lang. Dahan-dahan na itinungtong ni Zophon ang mga paa nito mula sa nagliliyab na daan. Noong mapagtanto niya na ligtas naman ito ay doon na siya nagmadaling tumakbo papunta sa itaas. Habang papalapit sa pinakatuktok ay nagtataka ang ating bida kung bakit daw may isa pang Flaming Sword Altar doon. Pinagpatuloy ni Zophon ang pag-akyat hanggang may napansin siya na kakaiba. Nagtataka siya kung ano raw kaya itong nakikita niyang putol na kamay na may hawak-hawak na isang Flaming Sword. Mula sa itaas na bahagi ng putol na kamay ay bigla na lang nagbukas ang isang nakakakilabot na mata. Binalot ng kaba ang ating bida habang pinagmamasdan niya ang matang ito. Agad namang sinabihan ng Wasp King ang kanyang Master Zophon na mukhang tinatarget nga raw sila ng isang nakakakilabot at hindi maipaliwanag na bagay. Shoutout kay Idol Rose Maria Ginaldo sa pagbibigay ng 75 stat points. Maraming salamat po. Binalot ng ating bida ang buo niyang katawan ng sarili niyang aura noong mapansin niya na nagpalabas ng napakalakas na apoy ang nakita nilang putol na kamay. Sinabihan muli ng Wasp King ang kanyang Master Zophon at sinabi na umalis na nga raw sila doon. Talagang makapangyarihan nga raw ang putol na kamay na nasa harapan nila, mukhang kasing lakas nga raw nito ang isang advanced war god. Sumagot ang ating bida na mukhang nakulong na nga raw sila sa loob. Paano nga raw sila makakatakas kung hindi na nila makita ang dinaanan nilang lagusan? Wala na nga raw siyang ibang pagpipilian pa kundi ang labanan na lang ito. Muling ginamit ni Zophon ang kanyang battle sword technique na Stormy Blade upang ipangtapat sa napakalakas na apoy na ipinapangatake sa kanya ng makapangyarihang putol na kamay.
Nakita ng ating bida na mukhang hindi nga raw ito uubra, isa na nga lang daw ang naiisip niyang paraan para malagpasan niya ito. Inutusan ni Zofan ang kanyang War God system na gamitin na raw nito ang lahat ng nakuha niyang Flaming Sword Spirit Value nang sa ganoon ay matutunan na niya ang skill na Flaming Sword Power. Naramdaman ng ating bida ang pagbugso ng kapangyarihan habang inihahanda na niya ang sunod niyang Battle Sword Technique. Nagkaroon ng napakalaking Sword Aura Blade ang kanyang gamit-gamit na espada. Hanggang sa ginamit na niya nga ang nakuha niyang skill na Flaming Sword Power para wasakin ang apoy na ipinapangatake sa kanya ng makapangyarihang putol na kamay. Hindi naman nagpadaig ang makapangyarihang kamay at agad din itong nilakasan ang pinapakawalan niyang kapangyarihan. Nabuo muli ang nahating apoy hanggang mas lumakas pa ito ng lumakas bago tumama sa ating bida. Bumagsak ng napakabilis si Zofan dahil hindi na nito kinaya ang napakalaking pag-atake na ibinato sa kanya ng makapangyarihang kamay. Habang hingal na hingal ay naisip ng ating bida na mukhang wala nga rin daw epekto sa makapangyarihang putol na kamay ang pinakawalan niyang Flaming Sword Power. Pero hindi na rin daw siya nagulat lalo na't talagang napakalakas nga raw ng nararamdaman niyang aura. Marahil nga raw ay tama ang hinala ng Wasp King na mukhang kasing lakas nga raw nito ang isang Advanced War God. Sa kasalukuyan niya nga raw level at lakas ay wala pa siyang kakayahan na labanan nito. Bigla na namang nakaramdam ng sobrang pananakit ang ating bida sa kanyang buong katawan nang dahil sa Sword Spirit Erosion. Hindi niya nga raw inasahan na mararamdaman niya agad ito nang dahil lang sa paggamit niya ng isang beses sa Flaming Sword Power. Naisip ni Zofan na mabuti na nga lang daw at nakapaghanda na agad siya. Inutusan niya ang kanyang War God system na gamitin raw agad nito ang ilan sa kanyang Sword Spirit Erosion Value, nang sa ganoon ay maibsan na ang nararamdaman niyang ito. Habang iniintindi ng ating bida ang nararamdaman niyang sakit ay may bigla namang pinakawalan ang makapangyarihang kamay mula sa palad nito. Patungo ang pinakawalan niyang ito sa direksyon kung saan nakapwesto ang ating bida. Nagtaka ang ating bida kung bakit nga raw nagkaroon ng isang maliit na sword pendant sa kanyang dibdib. Nangangamba siya na baka raw isa na naman ito sa mga paraan ng makapangyarihang kamay para atakihin siya. Nasagot ang katanungan ni Zofan noong sabihin ng kanyang War God system na nadetect daw nito ang special item na Flaming Sword Pendant. Tinanong din siya ng kanyang War God system kung gusto ba raw niyang i-bind ang pendant na ito. Hindi pa nga raw alam ng kanyang system kung para saan ito kaya kailangan na raw muna itong ma-bind nang sa ganoon ay mabasa na ito at malaman na nila kung ano talaga ito. Naisip ng ating bida na hindi niya nga raw inasahan na hindi ito matutukoy ng kanyang War God system. Pero dahil nga raw maaaring ma-bind ang item na ito, malamang nga raw ay wala itong dalang panganib sa kanya. Hindi na nagdalawang isip pa ang ating bida at sinabi sa kanyang War God system na i-bind na raw sa kanya ang natanggap niyang maliit na sword pendant. Biglang pumasok sa loob ng katawan ng ating bida ang Flaming Sword Pendant matapos niyang magbigay ng hudyat sa kanyang War God system. Kasunod noon ay bumati ang War God system sa kanyang master dahil natanggap nga raw nito ang War God level item na Flaming Sword Pendant. Ipinakita rin ng system sa ating bida na isang araw fragment ang natanggap niyang War God level item. Nagagawa nga raw nitong mapahina ang Sword Spirit Erosion sa tuwing ginagamit ng nagmamay-ari ang Flaming Sword Power, at nagagawa rin itong pataasin ng 10% ang lakas ng Flaming Sword Power. Naisip ni Zofan na hindi pa nga raw pala kumpleto ang natanggap niyang Flaming Sword Pendant pero napakalakas na nga raw nito. Doon niya rin na sigurado na wala nga raw itong masamang epekto sa kanya dahil mukhang ito na nga raw ang pinakamagandang reward na maibibigay sa kanya ng Flaming Sword Altar Test. Habang pinapanood ng ating bida ang pagkawala ng nasa kalangitan na Flaming Sword Altar ay sinabi ng Wasp King na ngayon nga raw ay malinaw na sa kanya ang lahat. Ang kawawala pa nga lang daw na Flaming Sword Altar ay hindi isang totoong nilalang, isa nga lang daw itong projection o clone. Nakaset nga raw na mawawala ito sa sandaling makumpleto na ang pagsubok at kapag naibigay na nito ang Flaming Sword Pendant. Ibinahagi rin ng Wasp King na may ganoon nga rin daw na kapangyarihan ang Ape King. Mukhang magkaparehas nga raw talaga ang level ng Ape King at ang naglaho na Flaming Sword Altar. Nagtaka si Zofan kung anong araw kaya itong kanyang nararamdaman, bakit nga raw bigla na lang siyang nakaramdam ng lungkot. Mukhang sinusubukan nga raw sabihin sa kanya nang natanggap niyang Flaming Sword Pendant kung ano ang nangyari sa lungsod na ito. Sa kasamaang palad nga raw ay isa pa lang itong fragment at hindi niya rin daw kayang basahin ang memorya nito.
Napansin ng ating bida ang biglang pagbabago ng kanyang kapaligiran, napapaisip siya kung tapos na ba raw talaga ang kanyang pagsubok. Habang nagtataka si Zofan sa loob ng lagusan ay unti-unti namang nawawasak ang flaming sword altar kung saan siya pumasok. Ikinagulat ni Tianjian ang pangyayaring ito, napapaisip siya kung ano raw kaya ang nangyayari, nangangamba siya na baka raw may masama nang nangyari kay Zofan habang nasa loob ito ng kanyang pagsubok. Naisip ni Tianjian na hindi nga raw maaaring masangkot ang ating bida sa anumang klase ng aksidente, ito pa naman daw ang magiging haligi ng Mercenary Association pagdating ng araw. Kailangan niyang araw itong iligtas kahit kailanganin pa niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Pero bago pa man makakilos ang Heavenly Sword ay bigla na lang lumabas si Zofan mula sa pinasukan niyang lagusan. Sa pagdating niyang yun, ay agad niyang ipinagmalaki sa kanyang senior Tianjian na matagumpay raw siya sa kinaharap niyang pagsubok. Napangiti si Tianjian noong makita nito ang kanyang estudyante na si Zofan, nagustuhan niya ang narinig niyang balita pero ang pinakadahilan ng kanyang tuwa ay nang dahil sa nakita niyang ligtas at nasa maayos na kalagayan ang ating bida. Agad na lumapit ang nag-aalalang si Zofan at tinanong ang kanyang senior na si Tianjian kung bakit daw lumala ng ganoon ang injury nito. Sumagot naman si Tianjian at sinabi kay Zofan na wag nga raw itong mag-alala sa kanya. Magtatanong pa sana ulit ang ating bida pero bigla niyang napansin na umabot na rin sa loob ng pinagtataguan nilang kuweba ang nakakalasong hamog na ikinalat ni Bu Qiufeng. Sinabihan ni Zofan ang kanyang senior Tianjian na wag daw itong mag-alala, ngayon nga raw ay nagagawa na rin niyang gamitin ang Flaming Sword Power. Magagawa na niya nga raw itong ialis sa lugar na yun at magagawa na nila ng paraan ang injury nito. Sinabihan naman ni Tianjian ang ating bida na umalis na lang daw ito ng mag-isa. Dahil nga raw na master na nito ang Flaming Sword Power, malamang nga raw ay alam na nito ang backlash kapag isinasagawa ang skill na ito. Kapag kinarga nga raw siya ni Zofan ay mas dadami ang iintindihin nito lalo na't hindi biro ang mararanasan nitong side effect kapag ginamit na niya ang Flaming Sword Power. Sinabi rin ni Tianjian na napakatindi nga raw ng epekto sa kanya ng Sword Spirit Erosion nang dahil sa paggamit niya sa Flaming Sword Power ng buo niyang lakas. Nanumbalik nga raw ulit ang kondisyon ng dati niyang injury at ngayon nga raw ay nagtamo na naman siya ng malaking pinsala. Sinabihan ng Heavenly Sword ang ating bida na dapat na nga raw itong umalis ng mag-isa dahil sa palagay niya ay hindi na rin magtatagal ang kanyang buhay. Naiyak naman si Zofan matapos marinig ang kondisyon ng kanyang senior Tianjian. Pero agad siyang humingi ng tawad sa kanyang senior dahil hindi niya nga raw magagawang umalis ng mag-isa. Nagtanong si Tianjian sa ating bida kung bakit pa nga raw siya nito kinarga. Tumigil na nga raw ito sa katigasan ng ulo nito dahil baka parehas pa silang mamatay. Sumagot naman si Zofan at nangatwiran sa kanyang senior na ang Flaming Sword Power daw na kanyang na-master ay ibang-iba sa na-master nito. Agad na ginamit ng ating bida ang Flaming Sword Power para alisin ang nakakalasong hamog sa kanilang dinaraanan, at para ipakita rin sa kanyang senior na nagsasabi siya ng katotohanan. Naisip ng Heavenly Sword na mukhang hindi nga raw nakakaranas ang ating bida ng epekto ng Sword Spirit Erosion. Talagang ang naturuan niyang araw na estudyante ay mas magaling pa sa kanya. Naisip din ng Heavenly Sword na natutuwa nga raw siya dahil nakita niya kung gaano nakalakas si Zofan bago pa man siya mamatay. Ang estudyante niya nga raw na ito ay laging sinusunod kung ano ang kanyang mga ideya, halos kagaya nga raw siya nito noong kaedada niya ito. Naisip din ni Tianjian na sa sandaling makatakas na nga raw doon ng ating bida ay magagawa na nitong makapagsaya kasama ang mga kaibigan nito. Hindi rin inasahan ni Tianjian na papasok sa kanyang isipan ang salitang kaibigan. Ilang taon na nga rin daw ang nakalipas noong huling sumagi ito sa kanyang utak. Naisip din ng Heavenly Sword na mararanasan na raw niya ngayon ang kasiyahan na makita muli ang mga dati niyang kakilala. Natatawa siya dahil hindi niya nga raw sigurado kung sapat na ang mga pinagsamahan nila para ituring siya ng mga ito bilang kaibigan. Nagulat si Director Du Qing noong maramdaman niya na may mabilis na papalapit sa kanila. Agad siyang nagpasalamat noong makita niya si Zofan. Nagpapasalamat nga raw siya dahil nagawa nitong makatakas sa poisonous trap na ginawa ni Bu Qiufeng. Pagkarating ni Zofan ay agad nitong sinabi kay Director Du Qing na nakabalik na nga raw siya. Sinabi rin ng ating bida na nailigtas na nga rin daw niya ang kanyang senior na si Tianjian. Hindi naman malaman ni Director Du Qing kung paano niya ipapaalam kay Zofan ang isang masamang balita. Nagtanong ang ating bida kay Director Du Qing kung ano raw ang problema.
Bakit nga raw ganoon ang naging reaksyon nito? Sinabi ng ating bida na sana naman daw ay mali ang iniisip niyang ito. Hindi na napigil ni Zofan ang pagpatak ng kanyang luha noong mapagtanto niya na wala ng buhay ang kanyang senior na si Tian Jian.